Pangalawa, refuse to let sin reign. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay patay na sa kasalanan, hindi mo na siya dapat pinaghahari sa'yo. Hindi mo na siya binabalikan kasi nasa ibang direction ka na. Ang direction mo ay papunta na sa Diyos upang makilala siya, upang mapalago ang iyong pagmamahal sa Kanya at maging kabahagi ng plano niyang pagliligtas sa mga naliligaw. Basahin natin ang Romans 6:12-13. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Napakalinaw na sinabi ni Pablo, huwag ninyong paghariin ng kasalanan. Hindi niya sinabing wala ng kasalanan. No, hindi niya sinabing hindi na tayo magkakaroon ng maling desire. No, hindi niya sinabing hindi na tayo makakaramdam ng galit, inggit, pride, bitterness, lust, fear, insecurity o selfishness. No. Siyempre, magkakaroon pa rin tayo nito. Pero ang sabi niya, huwag na ninyong paghariin. Ang salitang paghariin ay picture ng isang kaharian na may namumuno sa kanyang nasasakupan. May trono siya. Nagbibigay ng utos. May sumusunod naman sa utos niya. Ibig sabihin, ang kasalanan pala ay hindi lang aksyon na ginawa natin, kundi isa siyang kapangyarihan na gustong magkaroon ng authority sa buhay mo. Gusto niyang maghari sa'yo. The moment na kinagat mo ang pain niya, gusto niyang alipinin ka habang buhay. At minsan, kapag naririnig natin ang salitang kasalanan, ang pumapasok agad sa isip natin ay mga obvious sins. Ano yun? Drugs, adultery, crime, pornography, corruption, violence. Totoong kasalanan ang mga iyon. Pero baka dahil hindi natin ginagawa ang mga iyon, iniisip natin na wala ng kasalanan naghahari sa atin. Paano kung hindi addiction na naghahari, kundi pride? Paano kung hindi adultery, kundi resentment? Paano kung hindi theft, kundi inggit? Paano kung hindi obvious rebellion, kundi tahimik na pagtanggi ng makinig o hindi sumunod? Paano kung hindi scandal, kundi palaging nagpupumilit na maging tama sa lahat ng bagay? Paano kung hindi natin sinisira ang ibang tao sa publiko pero hindi rin natin kayang maging masaya para sa kanila kapag binibless sila ni Lord? Kaya ang ibig sabihin ng refuse to let sin reign, ito ay ang grace-enabled na desisyon ng isang believer na wag nang bigyan ng kasalanan ng obedience, access at cooperation dahil ang Panginoong Hesus na ang tunay na Panginoon at Hari ng kanyang buhay. May isang nagbigay ng illustration ng ganito. May isang puting aso at isang itim na aso na parang naglalaban sa loob ng isang tao. Ang itim na aso ay kumakatawan sa pride, galit, inggit, bitterness, selfishness, lust, dishonesty, at revenge. Ang puting aso ay kumakatawan sa humility, forgiveness, truth, patience, love, gratitude, at obedience to God. Now, may nagtanong, alin sa dalawang aso ang mananalo? Yung puti o yung itim? Ang sagot ay, ang mananalo na aso ay yung kung sino ang palagi mong pinapakain. Pinapakain mo ang isang desire kapag sinusunod mo ito. Kapag naisip mo maghiganti at gumawa ka ng paraan para makabawi, pinapakain mo yung itim na aso. Pinapalakas mo ito, pinapalusog mo siya. Siya yung mananalo kalaunan. Kapag nasaktan ka at paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo yung ginawa sa'yo, pinapakain mo yung bitterness. Kapag may taong binibless at sa halip na matuwa ka para sa kanila, nagsisimula ka na tuloy magkumpara, naghahanap ka ng mali doon sa tao na yon. Sinasabi mo, magaling nga yan pero ganyan naman. Ganito ginagawa niyan. Pag ganito, alam mo, ang ginagawa mo, pinapakain mo yung inggit. Kapag may nagko-correct sa'yo, ay agad kang nagdadahilan, nagagalit o tumatangging makinig, ang ginagawa mo, pinapakain mo yung pride. Kapag may conflict sa bahay, tapos hindi mo na kinausap ang iyong asawa, nakipagmatigasan ka, pinapakain mo yung resentment. Kapag may bagay kang alam na mali, pero patuloy mo pa rin pinapanood, iniisip o binabalik-balikan, pinapakain mo yung lust. Kapag may pagkakataong magsabi ng totoo, pero pinili mo magtago, magpalusot o baguhin ang kwento para maprotektahan yung sarili mo, pinapakain mo yung dishonesty. Kapag palagi mong iniisip na ikaw ang dapat mauna, ikaw ang dapat mapansin at ikaw ang dapat masunod,
pinapakain mo yung selfishness. Kaibigan, hindi kailangan malaking kasalanan agad. Minsan, maliit na comment lang, maliit na excuse, maliit na pagtatalo, maliit na pag-iipon ng sama ng loob, maliit na comparison, pero habang inuulit-ulit mo ito, lalo itong lumalakas. Ganito rin yung puting aso. Kapag gusto mo maghigante, pero pinili mong manalangin at magpatawad, pinapakain mo yung forgiveness. Kapag gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, pero pinili mong makinig at umamin ng pagkakamali din, pinapakain mo yung humility. Kapag naiinggit ka, pero pinili mong magpasalamat sa blessing ng iba, pinapakain mo yung gratitude. Kapag gusto mo magsinungaling pero pinili mo magsabi ng totoo kahit may consequence, pinapakain mo yung truth. Kapag galit ka pero pinili mo maghinay-hinay at magsalita ng maayos, pinapakain mo yung patience. Kapag natatakot ka pero pinili mong sumunod pa rin sa Diyos, pinapakain mo yung obedience. Kaya nga ang tanong ay, ano yung palagi mong pinapakain? Ano yung palagi mong sinusunod? Dahil ang desire na palagi mong sinusunod, yun yung lumalakas. At ang kasalanang palagi mong pinapakain ay maaring dumating sa puntong ito na ang naghahari sa'yo. Kaya nga, refuse to let sin reign. Sabi ni Pablo, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan. Ang mag-asawang sina Mark at Jill ay Christian speakers at ministry leaders. Dumating sila sa matinding krisis nang magkaroon si Mark ng affair. Kalaunan, ibinahagi nila kung paano nasira ang pagtitiwala at kung paano sila dumaan sa mahabang proseso ng repentance, forgiveness at rebuilding. At dito inamin nila na kaya dumating si Mark sa pagkakasala sa adultery ay hinayaan muna nila na maghari sa kanila ang mga hindi obvious na kasalanan gaya ng entitlement, self-pity, emotional distance, pagtangging makinig, pagbibigay katwiran sa sariling nararamdaman, pag-iisip na karapat dapat ako maging masaya kahit may masasaktan. Alam mo, na-realize ko, bihirang masira ang isang marriage sa isang araw, kundi madalas may maliliit na compromise ang hinahayaan muna natin. Ito ang mga pinapakain natin. Halimbawa, hindi paghingi ng tawad, nakakasanayan na. Tuwing may conflict, ayaw mo magpakumbaba. O kaya pag-iipon ng sama ng loob o pagpoprotekta sa ego o kaya paghahanap ng emotional comfort sa ibang tao. Wala namang masama, wala namang kaming ginagawa eh. Kaya lang, unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya emotionally kahit alam mo may asawa ka na. O kaya, pagpapaniwala sa sarili na mas naiintindihan ako nito eh. Sigurado, sasaya ako sa kanya kaysa sa asawa ko. Buti pa siya ganito. Yung asawa ko, asama eh. Alam mo, pag hindi tayo nag-ingat isang araw, ang maghahari na sa buhay natin yung kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Ang ibig sabihin, lahat ng bahagi ng katawan natin ay kailangan nating bantayan. Isip, mata, bibig, kamay at iba pa. Kasi ang nakakatakot ay maaari nating gamitin yung bibig para mag-preach pero ginagamit naman para gumawa ng mga negative comments laban sa ibang leader. Maaari nating gamitin yung kamay para mag-serve pero ginagamit din natin sa pag-scroll sa social media at ikumpara yung sarili natin sa iba. Hindi masama mag-social media pero kung dyan na nauubos yung oras mo at dyan nalalason yung isip mo para i-compare mo yung sarili mo sa iba o mag-comment ka o mag-judge ka ng ibang tao, kaibigan, mas makakabuti na tigilan mo yan. Maaari nating gamitin ang muka para ngumiti pero may tinatagong sama ng loob pala. Kaya kaibigan, refuse to let sin reign. Lahat ng bahagi ng buhay natin, lahat ng bahagi ng katawan natin. Si Luis Samperini ay isang Olympic runner bago sumiklab yung World War II. Nang maging airman siya, bumagsak yung kanyang eroplano sa Pacific Ocean. Nakaligtas naman siya, kaya lang 47 days siya nagpalutang-lutang sa isang life raft na walang makain at walang iniinom. Pagkatapos noon, napadpad siya sa isang beach. Naku, nahuli siya at naging prisoner of war sa Japan. Dumana siya ng gutom, pambubugbog, kahihiyan at matinding pagpapahirap sa kanya ng isang hapon. Ang hapon na yon ay binansagang The Bird at ito ay paulit-ulit siyang pinapahirapan. Nakaligtas yung katawan ni Luis, pero pag uwi niya, alam mo, bihag pa rin siya nung kanyang isip. Tuwing natutulog siya, bumabalik ang mga bangungot. Kaya nagsimula siyang uminom ng alak upang mamanhid yung kanyang katawan sa pain nung nakaraan niya. Pero hindi siya pinagaling ng alak.
Pansamantala lamang nitong pinatahimik ang sakit na nararamdaman niya. Pero pagkatapos, bumabalik na yung galit, bumabalik na yung takot, bumabalik na yung poot. Habang lalo niyang pinapakain ang pag-inom at paghihiganti, lalo itong naghahari sa kanyang buhay. Halos masira na yung kanyang marriage. Dinala siya ng asawa niyang si Cynthia sa isang tent revival kung saan nangangaral si Billy Graham. Doon narinig ni Louis ang tungkol sa Panginoong Hesus na hindi lamang nagpapatawad, kundi nagpapalaya rin sa pusong nakakulong. Isang gabi, isinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoong Hesus at pag-uwi niya, itinapo niya yung kanyang mga alak. Tumigil siyang pakainin ng bagay na matagal nang naghahari sa kanya. Ayon sa kanyang patotoo, tumigil ang kanyang mga bangungot. Pinalaya rin siya ng Diyos mula sa pagkapuot kay The Bird. Kalaunan, bumalik siya sa Japan upang ipahayag ang pagpapatawad sa ilan sa mga dating bantay na nagpahirap sa kanya. Kaibigan, may malaking pagkakaiba ang pansamantalang ginhawa at tunay na kalayaan. Kayang manhidin ng kasalanan yung sakit, pero hindi nito kayang pagalingin yung puso. Ang kasalanan ay nangangakong tutulungan ka, pero sa huli, gusto ka nitong pagharian. Kaibigan, baka hindi alak ang iyong bote, baka galit, baka bitterness, baka lust, baka approval ng ibang tao, baka walang tigil na pag-scroll, baka paghihiganti. Kaya itanong mo, ano ang patuloy kong pinapakain? Ano ang sinusunod ko kahit alam kong kinokontrol na ako nito? Huwag mong pakainin ng bagay na hinihiling mong alisin ng Diyos. Sabihin mo, galit, hindi ikaw ang mahari ko. Bitterness, hindi ikaw ang hari ko. Lust, hindi ikaw ang hari ko. Failures, hindi ikaw ang hari ko. Ang Panginoong Hesus ang Panginoon ng buhay ko. Hindi sapat na alisin ang iyong sarili sa kamay ng kasalanan. Kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa kamay ng Diyos.